Bago ang lahat ng ito, si Enoch ay tinago. Niwala ni isa sa mga anak ng tao ang nakakaalam kung saan siya itinago, kung nasaan siya, at kung ano ang nangyari. Siya ay lubos na nakipag-ugnayan sa mga banal at sa mga tagapagbantay nung kanyang mga kapanahunan. Ako si Enoch ay pinagpapala ang dakilang alahaya at hari ng kapayapaan. At narito, tinawag ako ng mga tagapagbantay na si Enoch na tagasulat. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng alahaya, Enoch, tagasulat ng katwiran, humayo ka't sabihin mo sa mga tagapagbantay ng langit na nagpabaya sa mataas na langit at sa kanilang banal at walang hanggang tahanan na nadungisan sa pamamagitan ng mga babae at gumawa gaya ng ginagawa ng mga anak ng tao sa pamamagitan ng pagkuha sa kanilang sarili ng mga asawa at lubang naging tiwali sa lupa. Nasa lupa ay hindi sila kailanman makakamit ng kapayapaan at kapatawaran ng kasalanan, sapagkat hindi sila magagalak sa kanilang mga supling. Makikita nila ang pagpatay sa kanilang mga minamahal, magdadala ang hati dahil sa pagkawasak ng kanilang mga anak. Manalangin magpakailanman, ngunit hindi makakamit ang awa at kapayapaan. Pagkatapos, si Enoch habang nagpapatuloy ay nagsabi kay Azazel, hindi ka makakamit ng kapayapaan. Isang malaking hatol ang ipinahayag laban sa iyo, kukunin ka niya ni hindi magkakaroon sa iyo ng kaginhawahan, awa at pagsusumamo dahil sa pang-aapi na iyong itinuro at dahil sa bawat gawa ng kalapastanganan, paniniil at kasalanan na iyong inihayag sa mga anak ng tao. Pagkatapos ako'y umalis mula sa kanya at nagsalita ako sa kanilang lahat ng magkakasama at silang lahat ay natakot at nanginig. Nakikiusap sa akin na sumulat para sa kanila ng isang panalangin memoryal upang sila'y makapaggamit ng kapatawaran at upang aking maiakyat ang panalangin memoryal na iyon sa harapan ng alahaya ng langit, sapagkat hindi na nila siya kayang tawagin mula noon ni itaas ang kanilang mga mata sa langit dahil sa kahiyahiyang pagkakasala na siyang ikinaatol sa kanila. Kaya't sumulat ako ng isang panalangin memoryal ng kanilang dalangin at pagsusumamo para sa kanilang mga espiritu, para sa lahat ng bagay na kanilang ginawa at para sa kanilang mga kahilingan, upang sila'y makapagkamit ng kapatawaran at kapahingahan. Sa aking pagpapatuloy, ako'y nagtuloy sa ibabaw ng tubig ng dagdagan na nasa gawing kanluran ng Armon, habang binabasa ang panalangin memoryal ng kanilang dalangin hanggang sa ako'y nakatulog. At narito, isang panaginip ang dumating sa akin at mga pangitain ang nagpakita sa itaas ko. Ako'y nagpatira pa at nakakita ng isang pangitain ng pagpaparusa upang aking maisalaysay sa mga anak ng langit at sila'y aking sawayin nang ako'y magising. Ako'y pumunta sa kanila, sila'y nagkakatipon at nakatayong umiiyak sa uubel sa Yael na nasa pagitan ng Libanos at Seneser, na ang kanilang mga mukha ay natakluban. Isinalaysay ko sa harapan nila ang lahat ng mga pangitain na aking nakita at ang aking panaginip, at sinimulan kong bigkasin ang mga salitang ito ng katuwiran na sinasaway ang mga tagapagbantay ng langit.